Alright, magandang umaga ho sa inyong lahat at sisimulan na ho natin ang mga chika boom boom dito sa ating bayan. So, meron hong isang vlogger ang nagpakalap ng fake news na sinasabi niya na binili daw ho ng mga Marcoses itong mga Duterteñans supporters. Pero wala naman hong factual basis ang kanyang sinasabi. So anyway, natatandaan nyo nung mga 2 days, 3 days ago, nung kinontent natin itong topic na to. Duterte party down to 15 House member. Solon says number will drop further. So yung mga kongresista ho ni Kadigungan ay nagsialisa na at sa 120 na House of Representative, ang natira na lamang ho ay 15. So anyway, yung pag-drop ho ng number, mga active member ni Kadigungan sa PDP Laban, ang ginawa niyang chismis dito is binili daw ho ni Romualdez ng mga Marcoses, Kuting nga yung tawag niya ni Kuting, itong mga Duterteñans supporters kasi lumipat sa Lakas CMD, lumipat sa grupo ni Martin Romualdez. Abay, malay ba natin sa mga pag-iisip nila, sinong hindi masasaktan? Sinabihan na the most rotten institution ay ang Congress. Tapos ano sabi ni Kadigungan? Yan, kahit maiwan mag-isa, okay lang. Rudy Duterte says PDP Laban members not in tune with us can leave. Walang pagpapahalaga sa kanyang miyembro. So what do you expect? Magtatagal sila sa grupong binuo ni Duterte. Anyway guys, meron akong ipapanood sa inyong video. Maluloka kayo. Kaloka, grabe. Hindi ko kinaya. Anyway, ito yung sabi ng vlogger, kanyang matinding pagbibintang sa administrasyong Bongbong Marcos. Ano yung sinasabi ko tungkol dito sa Araneta Romualdez na binili ang supporters? Maliban sa binili at si May Beshi. So, hindi pa ba malinaw sa kaisipan ng mga may isip, may utak, na tuluyan na ngang binili ang mga kaluluwa, mga maitim na kaluluwa ng mga kongresista na ang kanilang intensyon lamang ay kapakanan nila, personal na interes ng kanilang pamilya at sarili nila na lumipat sa Lakas CMD sa pressure na kapag hindi nila sinuportahan si Romualdez ay hindi sila mabibigyan ng pork barrel fund. Diba? Ang lakas mambintang ng lola nyo. So, where is your evidence? Diba sabi nga, puputulin natin guys ito, pabasa ko sa inyo. Ayon sa Radyo Pilipinas, ayon kay Pimentel, si Pimentel yung grupo din ni Kadigungan na active pa siya doon sa PDP Laban pero nagbabalak ng umalis. Sabi niya, nagsimula ang paglipat ng mga miyembro ng partido kasunod na rin ng naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at chairperson ng PDP Laban na bulok umano ang Kamara. So, sino hindi magsisilipatan dyan sa grupo ni Romualdez? Hindi lang naman sa PDP, hindi lang naman sa grupo ni Romualdez lumipat sa Lakas CMD. Itong mga naturang kongresista na nandito napapaloob sa grupo dati ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, which is yung PDP. Hindi lamang doon sila sa Lakas CMD lumipat. Ang iba sa PFP, Partido Federal ng Pilipinas. Ano yung pinuputak ng butchi mo dyan na binili ho ng mga Marcoses, itong mga Duterteñans supporters? Ikaw, pinagbintangan ka ba naman na pinakabulok na institusyon ay ang Congress? Hindi ka ba masasaktan? Sinasakdal ka ng sarili mong liderato, hindi ka masasaktan? Come on. Tapos, sabi nga ni Duterte, uulitin ko, di ba? Kahit maiwan daw siya mag-isa, okay lang. Rudy Duterte says PDP Laban members not in tune with us can leave. So sinasabi niya na ang hindi ho sumang-ayon sa kanyang views, opinions, beliefs, perception ay pwedeng umalis. Anong akala mo sa mga kongresista na yan? Mga walang utak? Mga bubayla? Ha? Na hindi marunong mag-isip? At anong akala mo kay Duterte? Forever in power?
Naku kasi, kapag may mga taong medyo hindi ba napagbigyan sa kanilang gusto, it's better to shut up na lang. Anyway, ang lalim kasi ng hugot ni babaeng ahas. 'Di ba? Yung vlogger na yan, yung babaeng ahas na yan. Ang lalim ng hugot niya. Hindi lang yan napagbigyan sa pwesto. Yan yung pinakapunot dulot, pinuputak ng butsi niya na yan. Hindi lang yan napagbigyan sa pwesto, kaya ganyan yung pinuputak ng jutang din ng Armalite ng bunganga niyan. Anyway, pagpatuloy tayo Sinasabi ko, sa kanyang sinabi. Romualdez ay hindi sila mabibigyan ng 4-barrel fund. Okay? So, ang ginagawa na Romualdez ngayon, lingid sa kaalaman ng tao, yan, open yan. Ito po, fresh from San Francisco. Okay? Na balita. Di ba, nandito sila? Nandito yung mga inayupa. Okay? Laging nakapustura ang vangag na pagmumukha ni Tambaluslos sa telebisyon. At check ko lang ng mga balibalita na laging nandoon nakapronta. Kasi ipinapakilala na ipinoprograma na ni Kuting at ni Lisa Ahas itong si Romualdez, kumbaga araw-araw isinasaksak sa mga isipan, sa paningin ng taong bayan, na ito si Romualdez, para pagdating sa 2028, na akala nila mananalo sila. Yan, okay. Tapos na pala yung video. Kinat ko pala yun, guys, kasi ang haba ng pagbubutangera ni Mahar Luka-Luka. So, piniprefer daw nila si Romualdez para pag nakapasok sa trono, itong si Romualdez ay sa susunod ulit na national election 2034 ay papapasukin itong si Sandro Marcos. So, napunta na sa anak. Grabe yung mga analysis ng mga ano na yan, mga dilawang DDS na yan. So, combination yung si Maharlika ng dilawan at DDS na ngayon. Kasi imagine, hate na hate niya mga dilawan, pero nagiging dilawan na din ang kanyang pag-uugali. Okay, first of all, paano mo nasabi na si Martin Romualdez ay tatakbo bilang presidente sa 2028? Bakit? Nakikita mo na ba ang future mo? Okay, balikan natin ang scenario kung saan sinabi niya na binili ng mga Marcoses itong mga may itim puno na kaluluwa ng mga kongresista. Kasi ayon lang naman sa aking research, nakikita niyo naman yan, guys. Literal naman talaga na ang PDP laban, bulok na yan, matagal na. Nagkaroon lang ho ng grupo ang PDP laban simula nung naging presidente si Duterte. So, karamihan din kasi sa Congress, aminado naman ako, guys, mga congressman, congresswoman, ginagawa na lang nilang political survival itong kanilang paglilingkod. Hot and cold nga, hindi natin alam kung kailan iinit, kailan lalamig ang mga jutang jili ng mga utak nila. Pero, personally admitted, guys, oo, ganun yung politika. Pero ito yung mabilisang pagbawas, dahilan ng mabilisang pagbawas ng mga kagrupo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan yung sinabi na mismo ni Pimentel, na lumilipat daw lumilipat ang mga miyembro ng partido kasunod na rin ng pahayag ni Digong na ang pinakabulok daw na institusyon ay ang Congress. So, nasaktan ho yung mga miyembro niya. Ikaw, sinabihan kang bulok, hindi ka ba masasaktan? At saka, napakalalim ng bintang mo na binili. So, ilapat na lang natin sa sarili mo, ikaw din ba na supporters nila Duterte, binili ka rin ba nila? Parang ganun lang din yung question dyan. Napakababaw ng ng analysis mo. Literal na bunga nga lang yung pinapagana mo. Walang utak. So, nakakaloka. Anyway, hay nako. Yung mga natirang miyembro ho ng PDP laban, yan na lang ho yan sila. So, mababawasan pa yan. Depende sa ikot ng mundo, depende sa panahon. So, pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan. So, kung ikaw ay maayos ang pag-iisip mo bilang isang liderato, hindi mo sasabihin sa kanila na kaya mo kahit mag-isa ka lang. Kasi anong silbi ng grupo kung wala kang kagrupo? Diba? Kaloka. So anyway, syempre, I am here to defend Marcoses kasi hindi naman nila ginawa yun. So, be fair na lang sana, wag magpakalap ng fake news.
Diba? Yun. So, nag-ugat kasi ang lahat ng to sa confidential funds. Hindi na nga dapat sana sinundan ng isang pagkakamali. Ang ginawa ni Digong, sinundan niya ng isang pagkakamali and then later on, na sila mismo ang nahulog sa kanilang sariling mga bibig, silang lumalabas na parang naging biktima pa sila. So, victim card activated yarn. Anyway, yun lamang ho guys. At that's me again. Si Mima Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.